Para fair, ay di uulamin kong lahat. Ari mga kaulam may isdang bandino. Tapos yung adobong pusit at isang gilit na gulyasan. Grabe mga kaulam, loaded talaga tayo ng ulam today. Itong pinakapaborito kong isda, ang isdang bandino na nilagyan ko ng talbos ng kamote, okra at saka siling panigang. At pagkatapos syempre, meron akong isang gilit ng gulyasan at saka ilang pirasong adobong pusit. Dahil niluto ko yan lahat mga kaulam, bakit ang dami kong niluto? Iyan ang katanungan. Talagang ulam lang namin diyan ay yung sinigang na may talbos ng kamote. Tapos ang mga kapatid ko nilutuan ko ng tulingan na sinaing. Tapos yung pinsan ko nilutuan ko ng adobong pusit. Hindi ko kayang mga kaulam, hindi ko kayang alam niyo yun, hindi ko kayang i-ignore ang adobong pusit at saka tulingan dahil meron akong sabaw. Grabe, hindi ko, sabi ko sa sarili ko, isa lamang ang uulamin ko, pero hindi ko kayang labanan talaga yung sarili ko. Marupok si kaulam mga kaulam pagdating sa ulam talaga. Pero hindi naman ako kumuha ng marami, isang gilit, tapos ilang pirasong pusit. Tapos mga kaulam, sobrang na-miss ko yung isdang bandino, yung isdang pula na yan. Yan ang isdang bato na tinatawag. Sa amin ang tawag yan bandino. Napakatigas ng tinik niyan. Kaya pag nabili ako niyan sa palengke, pinapalinis ko na dahil hindi ko kayang linisin. Masarap niyang luto ay sigang o kaya yung isasaing mo sa kalames na tuyo, the best talaga yan mga kaulam, walang kasing sarap. Sabi ko titikman kong lahat para naman masatisfy ko yung aking pagkikribs ngayong araw na ito mga kaulam. At sobrang pagod ko dahil namalengke ako. Dapat pagkatas kong mamalengke, dadalhin ko na yung pusit doon sa bahay ng pinsan ko. Sila na ang magluluto. Ngayon ang problema mga kaulam, naiwan ko ang lahat ng cellphone ko sa bahay pagpunta ko ng palengke. Hindi ako pwedeng walang cellphone papunta sa bahay ng pinsan ko dahil first time kong pupunta sa bahay nila. Syempre, pagdating ko doon sa landmark na sinabi niya, kailangan tatawagan ko siya na, ate, nandito na ako sa baba. Hindi ko nga dala yung cellphone ko. Kaya, kinakailangan ko munang bumalik sa bahay. Tapos nang bumalik na ako, sabi ko, ate, pasensya ka na dahil naiwan ko ang cellphone ko, kailangan ko munang balikan sa bahay. Malayo. Sabi niya kung pwede daw, lulutuin ko na rin ang pusit dahil hindi daw siya masyadong sanay magluto ng pusit. Di ako naman, dahil sanay ako magluto at favorite ko ang pagluluto, isinabay ko na sa pagsasaing ng tulingan sa kabilang burner, inadobo ko na rin. Nung natapos ang pusit, ay di isinunod ko na yung ating sinigang na isda na maraming gulay. Diyos ko, alam niyo mga kaulam, sobrang dami kong inilagay na talbos ng kamote. Ubus talaga ni Ibrahim. Yan lang yung sinando ko na yan, may tira pa ako dyan, hindi ko yan naubos. Tapos ibinalik ko sa lalagyan, inilagay ko dyan sa lamesa, yung tawag dito, yung pinggan na may gulay, iniwan ko. Tapos ang ginawa ni Ibrahim, ibinalik niya dun sa lalagyan. Sabi ko, bakit mo binalik? Mapapanis yun dahil na hipo ko na. Sabi niya, hindi yun mapapanis dahil kakainin kong lahat. Kinain talaga lahat mga nakakahiligan na talaga ng asawa ko yung mga talbos-talbos, yung mga dahon-dahon, na dati naman hindi naman siya kanakain ng ganyan. Nagpapasalamat ako, alhamdulillah talaga, mashallah. Sa edad ng asawa ko na 53, wala talaga yan siyang wala siyang high blood, wala siyang mga cholesterol, wala talaga siyang ganyan, alhamdulillah. Ako dahil nga matakot ako sa kanin, 40 years old pala ang mga kaulam, may maintenance na ako. Pero, na-maintain ko din naman at kumbaga nakokontrol ko din naman, aayos ko din naman ang aking blood pressure kahit na ako'y may maintenance. Pero, ang kanin ko ngayon ay hindi na Mount Everest. Kung mapapansin ninyo, nung unang-unang nagbablog ako, talagang Mount Everest ang kanin ko. Kalakasan ko talagang kumain yun mga kaulam. Since nagkakaedad tayo taon-taon, kahit papaano marami na tayong nararamdaman, minsan masakit ang tuhod, minsan masakit ang balakang, di kahit papaano, naiisip ko na, sige, bawasan natin ng kaunti ang kanin. Ayan. Tapos, isang beses din lang ako nakain ng kanin sa buong maghapon. Minsan, pag nakain akong ganyan mga kaulam, at yung, kunyari, gustong-gusto ko pa yung, parang bitin ako sa kanin. Yung ganyan, alam naman natin lahat mga kaulam, pag bitin tayo sa kanin, Pero, isinasaksa ko talaga sa isip ko na, bitin ka sa kanin. Di kainin mo yung tirang ulam para mabusog ka din. Huwag ko na magdagdag ng kanin. Kainin ko na lang yung mga tira-tirang ulam. Ganyan lang ang ginagawa ko mga kaulam. Alam niyo, hindi naman masamang disiplinahin ang sarili pagdating sa ganyan. Pero minsan mga kaulam, hindi. Pero yung sasabihin ng iba na, huwag ka na magkanin. Totally tanggalin mo na yung kanin dahil meron ka na palang maintenance sa hypertension. Hindi ko talaga kaya mga kaulam. Kaya kong bawasan, pero hindi ko kayang tanggalin ang kanin dahil may mga panahon na pag hindi ako nagkakanin, nasakit ang ulo ko o kaya yung parang medyo mahina ang pakiramdam ko sa katawan ko, hindi normal. At pag kumain ako ng kanin, doon lamang nanonormalize yung pakiramdam ko. Mga kaulam, mabigat ang trabaho natin.
Oh, mabigat ang trabaho. Marami akong trabaho eh. Kahit ganito ako, marami akong trabaho. Kaya, kailangan ko rin na kakain ako ng carbohydrates. Pero ako mga kaulam, hindi ako mahilig sa pasta. Nakain ako ng pasta, pero hindi ako mahilig sa pasta na kagaya ng iba na everyday may spaghetti, may sopas, hindi ako mahilig sa... Pwede akong walang pasta sa buhay ko. Pwede. Pero hindi pwedeng walang pansit, at least once a month. Ganyan. Hindi rin ako mga kaulam walang karne. Pwede akong walang karne, pero hindi ako pwedeng walang isda. Hindi talaga maaari ako na walang isda.